drone ang bagong anyo ng digmaan? Sa Ukraine, sila ang sanhi ng 66% ng pagkawala ng gamit militar at 80% ng pagkasawi ng sundalong Ruso sa unahan. Sa labas ng sona ng digmaan, tinatamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga target sa loob ng Russia, kasama ang Moscow. At sa pagkadismaya ni Putin, kaya na ngayong gumawa ng mga Ukrainians ng 10 milyong drone bawat taon. Ano ang bagong teknolohiyang nagbago sa digmaan sa Ukraine at paano ito magiging kinabukasan ng pakikidigma? Balikan at unawain natin kung saan nagmula ang mga drone na ito. Ang digmaan sa Ukraine ang kauna-unahang totoong digmaan ng mga drone sa ganitong kalaking saklaw. Pero nakakagulat na matagal na palang umiiral ang teknolohiya ng drone. Noong 1849, tinangkang gamitin ng militar ng Austria ang hot air balloon na may bombang may time fuse para atakihin ang Venice. Hindi nagtagumpay, ngunit nauna sila sa panahon nila. Noong unang digmaang pandaigdig, nang gamitin ang mga eroplanong pandigma, nagsimulang mag-eksperimento ang mga bansa sa mga walang taong sistema. Noong 1917 sa Britanya, ginawa ang Unmanned Aerial Target, ang unang radio-controlled drone sa mundo. Hindi ito nagamit sa labanan, pero napatunayan ang konsepto. Sa Amerika naman, ginawa rin nila ito gamit ang Kettering Bug, isang radio-controlled na eroplano na parang kamikaze. Di natigil ang mga eksperimento matapos ang digmaan. Ang British Queen Bee na eroplano na unang pinalipad noong 1935 ay itinuturing na pinakaunang drone ngayon. Ang unang totoong paggamit ng mga drone sa digmaan ay nangyari noong ikalawang digmaang pandaigdig. Depende na rin kung ano ang tawag mo sa drone. Ang German V-1 flying bomb ay parang kombinasyon ng drone at cruise missile. Kayang magdala ng 1,000 pound na warhead at may range na 250 kilometro. Ginamit ang mga V-1 sa digmaan ng pag-ubos laban sa Inglaterra at pananakot sa London. Minsan, nagpapakawala ang mga Aleman ng mahigit 100 V-1 kada araw. Parang pamilyar ito para sa mga taong nanonood ng balita ngayon. Maaari ring sabihing unang ginamit ang drone noong digmaang Vietnam gamit ang American Lightning Bug drone. Ito ay remote-controlled reconnaissance aircraft na inilulunsad mula mothership at sinasalubong ng helicopter sa ere para kunin. Dahil sa pag-unlad ng kamera at sensor, hindi na kailangang isugal ang tao at eroplano para kumuha ng impormasyon. Kabuuang 1,100 at 6 na drone ang ginamit sa Vietnam para sa 3,300 at 45 sorties. Pagkatapos ng digmaang Vietnam, isinantabi ng Amerika ang proyekto ng drone. Sa Israel, mabilis pa rin ang inobasyon dahil sa pangangailangan sa teknolohiyang militar sa mga digmaan laban sa mga Arabo. Noong 1970s dinevelop ng mga Israeli ang revolusyonaryong Israel Aerospace Industry Scout at Tadirin Mastiff drone. Malaki ang ambag ng mga drone sa reconnaissance at surveillance ng Israel. Na-inspire ang mga Amerikano at kasama ang Israel, dinevelop nila ang halos kaparehong ARC-2 Pioneer na drone. Ginamit ito sa Gulf War para tukuyin ang posisyon ng artilleriya ng Iraq. Noong 1971, 40 sundalong Iraqi ang sumuko sa harap ng kamera ng isang Pioneer na drone. Unang beses sa kasaysayan na sumuko ang tao sa makina. Nakakatakot talaga, lalo na nang mas umunlad pa ang teknolohiya ng drone sa mga sumunod na taon. Noong 1900, nilikha ng General Atomics ang revolusyonaryong MQ-1 Predator drone. Ang drone ay tumitimbang ng mahigit 2,000 at 200 pounds, may 48 talampakang pakpak saklaw na 800 milya at kayang lumipad ng 24 na oras tuloy-tuloy. Si Ibrahim Karim, isang Israeli na inhinyero, ang tinaguriang ama ng teknolohiya ng drone sa likod ng sistemang ito. Nadiskubre ng General Atomics na kayang lagyan ng Hellfire missile ang Predator para mag-remote attack. Ito ay naging malaking pagbabago, lalo na noong panahon ng War on Terror. Ang Predator ay tumama sa mga target sa Afghanistan, Iraq, Pakistan, Somalia, Yemen at Syria. Ayon sa Bureau of Investigative Journalism, mahigit 14,000 drone strikes na ang isinagawa ng Estados Unidos mula 2,000 at 2 na pumatay ng hanggang 17,000 katao, kabilang na ang hanggang 2,000 at 200 inosenteng sibilyan. Naiintindihan namang ito ay nakatanggap din ng maraming batikos.
Mas lalong nakakainis ito dahil karamihan sa mga operator ng drone ay nakabase sa Estados Unidos. Gumagawa sila ng mga desisyong buhay o kamatayan mula libu-libong milya ang layo na konektado lang sa pamamagitan ng satellite. Pero ito rin ang dahilan kung bakit napakalakas ng mga drone. Hindi mo na kailangang magpadala ng mga sundalo sa mismong lugar at ilagay sa panganib ang buhay ng sarili mong mga tauhan. Dahil kayang magbantay ng mga drone ng matagal bago umatake, mas eksakto sila kaysa karaniwang airstrike. Sa mga nagdaang taon, mas naging delikado ang mga drone dahil sa MQ, Sham Reaper na tinawag na Reaper, dahil sa mahalagang dahilan. Ngunit humahabol na rin ang ibang mga bansa sa kakayahan ng drone ng Estados Unidos. Kasama na rito ang Turkey, gamit ang kanilang Bayraktar drones at China, gamit ang disenyo nilang Winglong II. Nakakatuwang isipin na mahusay at nangunguna na rin ang Iran sa larangan ng drone. Noong dekada 1980, unang gumamit ng drone ang Israel sa Iran-Iraq War. Ngayon, kilala ang Iran sa Shahid suicidal drones. Pag-uusapan natin yan mamaya kasi ginagamit din ito ng Russia. Dahil sa pagdami ng military-grade unmanned aerial vehicle, ginagamit na rin ito sa mga digmaan sa mundo. Isa ang digmaang sibil sa Libya sa unang labanan na parehong panig ay malawak ang paggamit ng mga drone. Halos 1,000 drone strikes ang nangyari sa labanan. Gamit ng isang panig ang Turkish Bayraktar at Chinese Winglong drone mula United Arab Emirates sa kabila. Sabi ng United Nations, ang digmaan sa Libya ang unang nagtala ng nakamamatay na pag-atake ng autonomous na sandatang sistema o killer robot. Taliwas ito sa human-in-the-loop principle na nakakabahala. Napansin ng militar sa mundo na drones na ang bagong paraan ng pakikidigma. Noong 2000 at 14 Donbas conflict ng Ukraine at Russia, malawakang ginamit ang mga drone, ngunit mas kaunti kumpara ngayon. Noong 2020 Nagorno-Karabakh conflict sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan, ginamit ang mga drone sa isang antas na dati di pa nakikita. Ito ay dahil nagsimula silang gumamit ng mga simpleng commercial na drone sa napakaraming bilang. Sa militar, tinatawag ang mga drone na ito na COTS drones o commercial off-the-shelf drones at nangangailangan ito ng paliwanag. Dahil hanggang sa puntong ito, tinalakay lang natin ang malalaking pag-unlad ng militar sa mundo ng mga drone. Pero simula noong 2000 at 10 sumabog ang industriya ng commercial na drone. At may isang kumpanya sa likod nito, ito ay ang Chinese na DJI Technology Corporation. Nagsimula silang gumawa ng mga drone na nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar. Sapat na mura para maibenta sa mga consumer at negosyo. Ngayon, ang industriya ng commercial drone ay nagkakahalaga ng dolyar. 32 bilyon at kontrolado ng DJI ang mahigit 70% ng merkado. Malaki ang oportunidad para sa paglago, hindi lang para sa sibilyan gamit ang mga DJI drone. Ang unang nakaalam nito ay ang Islamic State of Iraq and Syria na nasa Iraq at Syria. Bumili sila ng Chinese drone, nilagyan ng granada, at pinalipad sa kanilang mga biktima. Ginamit din nila ang mga drone para matukoy ang kanilang mga target mula sa malayo. Kamakailan, sinimulan na ring gayahin ng ibang mga grupong terorista sa rehiyon ang mga taktikang ito at naging napakahirap labanan ito. Ang bawat drone ay nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar, pero kaya nitong magdulot ng hindi masukat na pinsala sa pamamagitan ng pagsira ng kagamitan o maging pagpatay ng mga sundalo. Ang pagbagsak sa mga ito gamit ang air defense missile ay mas magastos kaysa sa drone ng mga terorista. Napansin ito ng mga estadong aktor. Unang gumamit nito ang maliliit na bansang tulad ng Azerbaijan at Armenia. At hindi iyon aksidente. Dahil mura ang commercial na drone sa pakikidigma, unang gumamit nito nang malawakan ang mga bansang may maliit na budget. Kung tutuusin, parang larong bata lang ang digmaan ng drone sa Nagorno-Karabakh. Dahil ang digmaan sa Ukraine, simula noong 2022 ay nagpakita ng digmaan gamit ang mga drone sa antas na hindi kailanman inakala ng sinuman. Nagsimula ito nang pumasok ang tropang Ruso. Sa 40 milyang hanay tinatangkang sakupin ang Kyiv para sa mabilisang tagumpay. Naniniwala silang napabagsak na ang eroplano ng Ukraine at may kalamangan na sila sa himpapawid. Pero pagkatapos, walang awang inatake ang mga puwersa ng Russia ng mga Turkish Bayraktar TB, 2 drone na binili ng Ukraine ilang taon na ang nakalipas. Hindi ito inasahan ng mga Ruso. Hindi rin nila inakala ang maliliit na grupong Ukrainian drone operator na nagdulot ng takot sa kanila. Sa gabi, nagmamaneho sila sa gubat gamit ang quad bike.
May kasamang reconnaissance drone at drone na may maliliit na granada. Palagian nilang natutunton ang mga Ruso at tinatamaan ang ilang sasakyan sa unahan ng hanay. Nang maipit sila sa kalsada, tumawag sila ng artillery strike. Dahil kakaiba, ang mga taktikang ito gamit ang drone, hindi alam ng mga Ruso paano ito harapin. Bigo ang pagsalakay ng mga Ruso sa Kyiv. Kalaunan, sinubukan nilang muling sakupin ang Ukraine sa mabagal at tuloy-tuloy na pag-atake sa Eastern Front. Hinarap ng mga Ukrainians ang maraming tropang Ruso, armor at artilleriya. Ayon sa militar, walang laban ang mga Ukrainians, pero hindi na epektibo ang ganitong pag-iisip ngayon. Natutunan ng mga Ukrainians gamitin ang mga drone para sirain halos lahat ng ari-arian ng mga Ruso. Kaya, tingnan natin ng malaliman ang arsenal ng drone ng Ukraine na siyang nagbago sa digmaan. Ang pinakakaraniwang mga drone ay ang mga commercial off-the-shelf drones or commercial off-the-shelf na nabanggit natin kanina. Particular na ang Chinese DJI Mavic drone. Ginagamit ito sa pagmamanman ng frontline, reconnaissance at maliliit na pag-atake. Dahil sa murang presyo, libo-libong Ukrainians ang nalulugi araw-araw, pero mataas ang return on investment nito. Tinutulungan ng mga drone na matukoy ang unit at armor ng Ruso para magbigay ng tamang direksyon sa artillery strike. Kahit na mas kaunti ang mga artillery shell o howitzer ng mga Ukrainians kumpara sa mga Ruso, dahil sa kakayahan ng mga drone, naging mas eksakto ang militar ng Ukraine. Nakakamatay ang mga drone dahil nilalagyan ito ng granada, mortar round o maliliit na bomba ng mga Ukrainian. Madaling makalusot ang mga drone na ito sa mga air defense. Kaya malaking banta ito sa mga Ruso. Ngayon, dahil madaling makuha ang Chinese na Mavic drone, malawak na rin itong ginagamit ng mga Ruso. Minsan nakakalito dahil mahirap matukoy kung alin sa mga drone ang sa Ruso at alin ang sa Ukrainyano. Pero ang takot sa mga drone ay nararamdaman ng lahat. Hindi lang ang mga Mavic drone ang nakakatakot, pero ang mga first-person view o first-person view drone ay mas delikado pa. Ang mga drone na ito ay galing sa mundo ng drone racing, isang bago at lumalaking e-sport. Nalaman ng mga Ukrainyano na delikadong sandata ang racing drone kapag nilagyan ng pampasabog at pinatama sa target. Malalakas ang motor ng first-person view drone at ginawa ang mga ito para sa bilis at liksi. Kung bihasa ang drone pilot, madali makapasok ang first-person view drone sa trintsera, gusali o siwang ng sasakyan. Kaya ng mga drone na tamaan at sirain ang mahihinang bahagi ng tangke, pati na rin ang mga gumagalaw na target. Ngayon, ang first-person view warfare ay nagmumukhang science fiction. Ang pagkontrol ng isang first-person view drone ay parang naglalaro ka lang ng video game gamit ang mga controller at goggles para makakuha ng real-time na video feed. Ginagamit na ng Ukraine ang first-person view drone sa sarili nilang teritoryo ngayon. Kasama dito ang Escadron Pegasus, isang drone na kayang magdala ng anti-tank rocket-propelled grenade warhead. Noong nakaraang taon, bumili ang Ukraine ng 15 milyong first-person view drone, 76% ay lokal. Sa 2025, balak ng Ukraine bumili ng 45 milyon mula sa sariling bansa. Para mapatakbo ang mga first-person view drone na ito, may mga nakatalagang first-person view unit ang Ukraine na lumalaban sa iba't ibang bahagi ng frontline. Humahabol na rin ang mga Ruso kahit nahuli sila sa paggamit ng first-person view. Sa 2025, balak nilang gumawa ng 2 milyong first-person view drone, sabi ng intelihensiya ng Ukraine. Bukod sa first-person view drone, mahalaga rin sa digmaan sa Ukraine ang loitering munitions na kakaiba sa ibang uri ng drone. Dinisenyo silang magpalipad-lipad sa isang lugar, maghintay ng target, at sumabog kapag natukoy na ito. Isa sa mga loitering munitions na ginagamit ng Ukraine ay ang American Switchblade drones na naging matagumpay, pero ilang daan lang ang nagawa ng Estados Unidos. Kaya gumagawa na rin ang mga Ukrainian ng sarili nilang loitering munitions gaya ng RAM-2 Unmanned Aerial Vehicle at ST-35 Silent Thunder. Maraming loitering munitions din ang ginagawa ng mga Ruso tulad ng KYB at Lancet drone. Mas komplikado ang loitering munitions kaysa ibang drone kaya hindi sila gaanong laganap. Ang mga bahagyang mas simpleng uri ng drone ay tinatawag na one-way attack o one-way attack drones. At sa balita, madalas silang tawaging suicide o kamikaze drones. Hindi malinaw ang pinagkaiba ng mga drone na ito sa precision-guided missiles. Pero kadalasan ay gumagamit sila ng propeller, mabagal lumipad, at kahawig ng eroplano ang disenyo. Sikat ang mga Ruso sa paggamit ng mga suicide drone na ito, lalo na yung mga modelong dinisenyo ng Iran. Kasama dito ang Shahid 131 at 136 na drone na tinatawag ng mga
ng mga Ruso na Garan-1 at Garan-2. Ibinenta ng Iran ang daan-daang drone sa Russia at in-export din ang teknolohiya. Kaya nagagawa na ng mga Ruso ang Iranian models sa sarili nilang bansa. Sa halagang 20,000 hanggang 50,000 bawat isa, mas mura ito kumpara sa karaniwang cruise missile. Tinatawag ding cruise missile ng karaniwang tao ang Shahed drone. Dapat itong seryosohin dahil mula 2022 ginamit ng Russia ang suicide drone laban sa mga lungsod ng Ukraine, pati Kyiv. Noong 2024, 1,300 drone ang umatake sa kabisera ng Ukraine at karaniwang 4 na beses kada linggo ang mga pag-atake. Ginamit din ang mga ito sa pag-atake ng sibilyang pasilidad ng enerhiya. Lumakas pa ang pag-atake ng drone ng Russia nitong mga buwan. Umaabot sa 500 drone ang sabay-sabay umatake sa iba't ibang lungsod. Karamihan sa mga drone ay napabagsak ng depensa ng Ukraine at iyon ang layunin. Layunin nitong mapuno ang depensa sa himpapawid ng Ukraine para may makalusot na drone. Mas nagiging mapanganib ang mga drone kapag sinamahan ng ilang misil, gaya ng sa kamakailang malawakang pag-atake. Hindi bababa sa 23 ang namatay, marami ang nasugatan at may nasirang mga gusali. Bukod sa takot ng mga Ukrainians, epektibo rin itong taktika para pagurin ang kalaban. Karaniwan, mas mahal para sa Ukraine na pabagsakin ang mga drone na ito kaysa sa gastos ng Russia sa paggawa ng mga ito. Pero dahil nanganganib ang mga sibilyan, wala nang ibang pagpipilian ang Ukraine kundi gawin ang lahat ng makakaya nito para depensahan ang sarili laban sa mga drone. Titingnan pa natin ng mas malapitan ang problemang ito tungkol sa depensa laban sa drone mamaya. Pero dapat din nating tingnan ang Ukrainian one-way attack drone dahil humahabol at seryosong pinapahina nila ang Russia. Nakagawa ang industriya ng depensa ng Ukraine ng mga katapat ng Shaheeds gaya ng AQ-400, Scythe UJ, 26 Beaver at bagong Marak drone. Ginawa pa nilang suicide drone ang A-22 na magaan na eroplano. Ginagamit ng Ukraine ang mga modelong ito para atakihin ang kabisera ng Russia, mga imbakan ng militar, pabrika, at mahahalagang infrastruktura malayo sa harapan. Walang katapusan ang listahan ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine sa loob ng Russia, pero may ilan na dapat talagang banggitin ng detalyado. Noong Agosto ng 2023, isang drone ang tumama sa isang gusali sa business district ng Moscow. Walang namatay, pero malaking babala ito dahil nangyari ang pag-atake 3 milya lang mula sa Kremlin. Pagkalipas ng ilang linggo, muling nag-drone strike ang Ukraine sa Russia. Nawasak ang 2 Ilyushin Il-76 transport aircraft at nasira pa ang 2. Nagdulot ito ng $1,000,000 na pagkalugi sa mga Ruso, habang mas mura naman ang mga drone. Nagsagawa ang Ukraine ng kampanya ng drone strike laban sa mga oil refinery. Ayon sa Reuters, ginambala ng Ukraine ang 17% ng kakayahan ng Russia sa pagre-refine o 11 milyong bariles kada araw. Nagiging sanhi ito ng kakulangan sa lokal na enerhiya at binabawasan ang export ng gasolina na pinagkukunan ng pondo sa digmaan. Kamakailan, tinarget ng drone ng Ukraine ang Russian radar site na 1,100 at 18 milya mula sa hangganan, na nagtakda ng bagong world record sa pinakamalayong one-way drone attack. Ang lakas ng Ukraine ay nagpapantay sa laban sa long-range na pag-atake. Ngayon, nangunguna ang Ukraine sa paggamit ng mga naval drone o unmanned surface vessels, USVs. Ang makabagong Ukrainian Sea Baby at Magora Velima na mga modelo ay malalaking halimbawa nito. Sila ay mga relatibong maliliit na sasakyang dagat na may haba na mga 6 na metro o 20 talampakan, kaya napakahirap silang matukoy. May operational range sila na 1,000 km bilis na 70 km/h at pwedeng ilunsad kahit saan. Puno ng mga pampasabog, maaari nilang salpukin ang mga sasakyang dagat ng kalaban sa mga nakamamatay na kamikaze na pag-atake. At sa halagang $20,000 hanggang $30,000 bawat isa, napaka-epektibo nito. Nagagawa nilang palubugin ang mga barkong nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar, kaya maganda ang balik ng puhunan. Malaki rin ang naging estratehikong epekto nito dahil sa airstrikes gamit ang misil at drone. Napaurong ng Ukraine ang Russian Black Sea Fleet mula Sevastopol sa Crimea patungong Novorossiysk. Hindi na kontrolado ng Russia ang Black Sea ngayon. Kailangang maging sobrang maingat ng mga barko ng Russia kapag gumagawa sila ng operasyon doon. Ibig kong sabihin,
Kung ginagawa pa nga nila ito, kagiliw-giliw din pagmasdan ang pag-usbong ng Unmanned Ground Vehicles o UGVs sa drone warfare. Tinatawag din silang ground drones o robot. Alam mo na ibig kong sabihin, sa digmaan sa lupa tulad sa Ukraine, mataas ang tsansa ng automated na labanan. Ayaw mo ring isugal ang buhay ng mga sundalo sa mga walang kwentang human wave attacks. Bukod dito, humina ang bisa ng mga tangke at armored vehicles dahil sa drone attacks mula sa himpapawid. Ginagamit na ngayon ng magkabilang panig sa digmaan sa Ukraine ang ground drone sa mga pag-atake. Ayon sa militar ng Ukraine, ilang sundalong Ruso ang sumuko sa mga ground drone sa isang automatikong pag-atake. Plano ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na magpadala ng 15,000 ground drone sa larangan ng labanan bago matapos ang 2,025. Kasama dito ang maliliit na ground kamikaze drone na umaatake sa trinchera, bunker, tangke, pati na rin drone para maglinis ng mina at para sa lohistika. Nakikita ng mga Ruso ang potensyal nito at sinusubukan ang autonomous T-72 tank bilang mas delikadong ground drone system. Sa mga makabagong larangan tulad ng first-person view naval at ground drone, nangunguna ang mga Ukranyano. Mahalagang alamin ang mga dahilan nito dahil maaring iba ito sa inaasahan. Sa katunayan, mas maliit na bansa ang Ukraine at mas maliit din ang industriya ng depensa nito kumpara sa Russia. May kalamangan ang Ukraine dahil sa masiglang startup culture nito. Daan-daang iba't ibang negosyanteng Ukrainian ang nagtatag ng mga startup para sa drone. At ang mga makabagong negosyong ito ay nakahanap ng napakamura at madaling paraan para gumawa ng mga drone. Pagdating sa industriya ng military drone, nangunguna na ngayon ang Ukraine sa buong mundo. Samantala, ang industriya ng depensa sa Russia ay kontrolado pa rin ng Estado. Ang inobasyon at produksyon ng drone ay pangunahing pinamumunuan ng Kremlin. Dahil dito, ang mga kontrata ay napupunta sa mga luma at matagal nang nakatatag na kumpanya ng depensa na nagre-resulta sa kakulangan ng kompetisyon, mabagal na inobasyon at mataas na gastos sa produksyon. Bukod pa rito, nahihirapan ang Russia na makakuha ng mga elektronikong kagamitan dahil sa mga international na parusa. Kadalasan, kailangang ipuslit ang mga ito kaya bumabagal ang supply chain ng Russia. Pero ang pinakamalaking dahilan kung bakit nangunguna ang mga Ukrainian pagdating sa mga drone ay dahil, sa totoo lang, wala talaga silang ibang pagpipilian. Sa maraming ibang aspeto, may kalamangan ang Russia at hindi gaanong marami ang magagawa ng Ukraine tungkol dito. Sa ilang bahagi ng frontline, umaabot hanggang 5 beses ang dami ng tropa ng Russia kumpara sa Ukraine. Mas malakas ang mga Ruso sa tangke, armored vehicles, at artilleriya dahil sa laki ng kanilang ekonomiyang pangdigma. Mas marami silang missile at malaking kalamangan sa bala ng artilleriya. Kahit ganoon, napigilan pa rin ng Ukranya ang malalaking pagsulong ng mga Ruso sa loob ng ilang taon. Hindi na epektibo ang tradisyonal na taktika dahil sa mga drone. Hindi makapag-opensiba ang mga tangke at mas vulnerable ang mga sundalo. Kahit ang mga posisyon ng artilleriya na milya-milya ang layo sa likod ng frontline ay hindi na rin ligtas. Dahil dito, naging magastos ang pagsalaki ng Russia at hindi nila nakuha ang layunin nilang sakupin ang bansa. Tulad ng tatalakayin natin mamaya, ang mga revolusyonaryong pagbabagong ito sa pakikidigma ay magkakaroon din ng epekto sa iba pang bahagi ng mundo. Pero una, dapat nating tingnan ang mga posibleng paraan para labanan ang mga drone na ito. Dahil mabilis ding lumalabas ang mga pamamaraang ito. Tulad ng natalakay na natin, hindi gaanong kapaki-pakinabang dito ang tradisyonal na depensa gamit ang mga air missile. Pwedeng pabagsakin ang mga drone gamit ang missile, pero hindi praktikal dahil mas mahal ang missile kaysa sa drone. Halimbawa, ang Patriot missile ay nagkakahalaga ng 4 na milyon kaya naghanap ang Russia at Ukraine ng alternatibo. Isang alternatibo ang paglalagay ng lambat at drone cage sa paligid ng trinchera at sasakyan. Mura itong depensa laban sa murang banta at karamihan sa mga commercial na drone ay kayang harangin ito. Gayunpaman, hindi ito siguradong proteksyon laban sa first-person view drones o kamikaze drones. Dito papasok ang electronic warfare na medyo komplikado. Sa madaling salita, pwede mong gamitin ang sarili mong electronic signals para maistorbo ang signal sa pagitan ng drone ng kalaban at ng operator nito. Nawawalan ng kontrol ang operator ng drone ng kalaban at bumabagsak ang drone o pumapasok sa fail-safe mode. Katulad nito, maaari mo ring i-jam ang satellite connection ng drone o kaya naman ay magbigay ng pekeng satellite signals para malinlang ang mga drone na tinatawag na spoofing. Sa Ukraine, matindi ang electronic warfare at libu-libong drone ang nawawala sa magkabilang panig. May portable electronic warfare backpacks at anti-drone na baril na naglalabas ng electromagnetic wave. Hindi bala ang mga sundalo ngayon. Parang science fiction ito, pero laganap na talaga. Mas malalakas at mas malawak na electronic warfare systems ang nakakabit sa mga truck gaya ng Ukrainian Bukovel AD.
Marami ring nakapirming electronic warfare systems na may mas malalaking radar at jammer. Minsan inilalagay ang mga ito sa isang lobo o sa isang tore para magkaroon ng mas malawak na saklaw. Sa Atlas Project, tinatangkang pagsamahin ng Ukraine ang libu-libong ganitong sistema sa buong linya ng labanan para makabuo ng drone wall o electronic iron dome. Bagamat mas matipid na ang electronic na depensa ngayon, nananatili pa rin ang banta ng mga drone sa labanan. Mayroong paligsahan ng armas sa pagitan ng mga drone at depensa laban sa drone. Mayroon ding mga bagong inobasyon na nagbibigay sa mga drone ng paraan para makipagsabayan sa electronic warfare. Lumalakas na ang signal ng drone at madalas silang magpalit ng frequency, kaya mas mahirap i-jam. Para iwasan ang radar, paliit na ang mga drone, mas mababa ang lipad, at kaunti ang radio emissions. Bukod dito, nagkakaroon na ng kakayahan ang mga drone na lumipad mag-isa gamit ang pre-programmed flight paths. Kaya kahit ma-jam ang signal, natutuloy pa rin ang misyon. May posibilidad pa nga na magkaroon ng mga drone na pinapagana ng artificial intelligence na ganap na autonomous at hindi na kailangan ng tao para mag-operate. Sa isang nakakagulat na pangyayari, lumitaw na ang fiber optic na drone. Nagdadala sila ng milyang fiber optic cable para makagawa ng secure na koneksyon sa drone operator nang walang radio signals. Hindi madja-jam ang mga ito maliban kung putulin mo ang cable. Madalas gamitin ng first-person view kamikaze drone ang teknolohiyang ito, na isang nakakatakot na bagong banta na puno na nito ng mga kable ang buong mga bukirin ng no man's land. Gayunpaman, kahit may mga paraan para malampasan ang mga elektronikong depensa, may mga paraan pa rin para pabagsakin ang mga drone na ito. Pwedeng gumamit ng maliliit na armas at karaniwang anti-aircraft baril. Mahirap tumarget sa mabilis na drone, pero may ilang sundalong magaling na rito. Gumagawa rin ang mga Ukranyano ng espesyal na bala para sa ripleng panlaban sa drone. Bagamat hindi perpekto, at ito na ang huling depensa, mura lang ang pagdepensa gamit ang baril. Isang bagong ideya sa depensa laban sa drone ang umuusbong. Paggamit ng drone na interceptor laban sa drone. Namumuhunan agad ang Ukraine sa mga interceptor para labanan ang tuloy-tuloy na Shahid drone attacks. Gusto ni Pangulong Zelensky na makagawa ng 1,000 nito araw-araw. Ngayon, may iba't ibang klase ng interceptor concepts. May mga direktang bumabangga sa drone ng kalaban. Ang iba ay gumagamit ng lambat o electronic jamming systems para hulihin ang target. Patuloy itong mabilis umuunlad habang nagpapatuloy ang armasang drone at depensa laban dito. At ang natitirang bahagi ng mundo ay masusing nagmamasid sa mga kaganapang ito. Iyan ay dahil ipinapakita ng digmaan sa Ukraine kung ano ang magiging itsura ng hinaharap ng pakikidigma. Maaring maging nakakatakot ito dahil tila may isang bansa na nangunguna sa paggamit ng mga drone. Ang bansang iyon ay China. Dapat tayong mabahala sa dami ng drone na ginagawa nila. Kahit di lantad, milyon-milyon kada taon ang produksyon ng drone ng China dahil sa kumpanyang DJI Technologies na nabanggit na natin. At para malinaw ang mga detalye, direktang pinunduhan ito ng CCP na nagbigay ng malalaking subsidya sa DJI para makuha nila ang merkado. Walang duda sa ginawa nila. Alam ng China ang dalawang gamit ng drone. Ang bansang makakakuha ng kontrol sa industriya ng civilian drone ay maaari ring makakuha ng kontrol sa industriya ng military drone. Kung may digmaan, pwedeng gamitin ang lahat ng Mavic drone mula China sa labanan. Ang parehong pabrika, supply chain, at inhinyero na gumagawa ng Mavic ay pwede ring gamitin para sa paggawa ng long-range attack drone first-person view kamikaze drone at loitering munitions. Malayo ang agwat ng pinakamalaking karibal ng China. Sa Estados Unidos, mas mababa sa 10,000 drone kada taon ang ginagawa ng mga kumpanya, ayon sa New York Times. Maliit yan kumpara sa ginagawa ng China, Ukraine, at Russia. Malaking problema yan sa usaping seguridad. Walang gustong makipaglaban sa China, ngunit kung mangyari, maaaring malagay sa panganib ang Estados Unidos. Sinubukan ng House of Representatives na ipagbawal ang DJI sa Estados Unidos, pero hindi ito pumasa sa Senado dahil walang kakumpetensya sa merkado para sa mamimili. Gayunpaman, malinaw na kailangan ng Pentagon na lubusang baguhin ang kanilang pulisiya sa depensa para harapin ito. At kailangan nila ng mabilis na inobasyon at pagpapalawak. Sa industriya ng drone, nilagdaan kamakailan ni Pangulong Donald Trump ang executive order na Unleashing American Drone Dominance na may malaking epekto. Kita mo,
Hindi kulang sa drone companies ang Estados Unidos dahil may 500 na nagkakumpetensya rito. Mga startup ito na itinatag ng mga ambisyosong negosyante na nauunawaan ang potensyal ng mga drone para sa sibilyan at militar. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagtatagumpay dahil hindi nila matapatan ang murang presyo ng DJI na may mababang gastos at maraming subsidya mula sa CCP. Malaking hadlang din para sa kanila ang mga regulasyon ng Federal Aviation Administration o FAA. Masyadong maraming patakaran at mabagal silang kumilos. Isa sa mga patakarang iyon ay ang pagbabawal sa paglipad lampas sa visual line of sight o beyond visual line of sight. Ang mga drone ay likha para gumana lampas sa linya ng paningin, pero kailangan muna ng maraming pahintulot ng mga kumpanya bago ito gawin. Siyempre, para iyon sa kaligtasan ng mga tao, dahil ayaw mong may mga drone na lumilipad kung saan-saan para sa kaligtasan. Pero isa rin itong issue ng pambansang seguridad. Hindi mapoprotektahan ng Estados Unidos ang interes nito kung di ito makagawa ng mga drone. Para maiwasan ito, kailangang bawasan ang mga hadlang ng FAA na naumpisahan na dahil sa executive order. Ang ikalawang hakbang ay naglalagay na ang Pentagon ng maraming orders sa mga gumagawa ng drone. Noong 2023 sinimulan nila ang Replicator Program para makuha ang murang American-made na drone para sa militar. Plano ng Pentagon, lahat ng combat division ng Estados Unidos Army magkakaroon ng drone sa 2026. Kalaunan, bawat division ay magkakaroon ng libu-libong drone kung may kakayahan ng gumawa. Makatuwiran mag-ipon ng maraming sistema bilang paghahanda sa posibleng labanan. Kailangan din nating isaalang-alang na hindi lahat ng drone na binibili ng Estados Unidos ay kailangang gawin sa loob ng bansa. Sa halip, maaari rin itong bumili ng mga drone mula sa mga kaalyado nito, kabilang na ang Ukraina. Dahil sa mga inobasyon nito sa panahon ng digmaan, nakapagtatag ang Ukraina ng isang nangungunang industriya ng military drone sa buong mundo. At ginagawa rin din nila ang mga drone na ito sa medyo murang halaga. Noong nakaraang taon, 22 milyon ang produksyon nila. Ngayon, target ng Ukraina ay 45 milyon. At gaya ng nabanggit na natin, ang kapasidad nila sa produksyon ay 10 milyon. Ayon sa Deputy Ministry of Defense ng Ukraina, malapit na iyon sa China. Makakabenta lang ng drones ang Ukraina sa Estados Unidos at iba kapag tapos na ang digmaan. Kapag nangyari iyon, magiging kapaki-pakinabang ang industriya ng drone ng Ukraina sa mga kaalyado nito. Ang pag-export ng mga drone ay makakatulong sa muling pagbangon ng ekonomiya ng Ukraina. Pero, syempre, hindi kailanman maaaring umasa ng labis ang Pentagon sa Ukraina para sa mga drone dahil napakahalaga ng mga drone para sa pambansang seguridad. Gayunpaman, ang paggawa lang ng drone ay hindi nagbibigay sa atin ng buong larawan. Napakahalaga rin para sa Pentagon na muling pag-isipan ang kabuuang estratehiya nito sa depensa. Malaking tanong kung kapaki-pakinabang pa ang lumang sistema sa hinaharap. Tinutukoy natin dito ang Abrams tank, F-22 at F-35 fighter jet, submarino, destroyer, aircraft carrier, at iba pa. Lahat ng mga ito ay nanganganib mapalitan ng mga walang taong sistema sa isang paraan. O iba pa, dahil maaring mas mura at mas epektibo ang mga walang taong sistema. Maaaring mukhang malayo ito sa realidad. Pero may ilang halimbawa na nagpapatunay dito. May artificial intelligence, powered jet fighters, na kayang tiisin ang mas malakas na G-force kaysa sa may piloto. Kasalukuyang dinedevelop ang artificial intelligence, powered na mga armored vehicle at tangke. Sa China, nagawa na nila ang unang artificial intelligence, powered drone carrier, na pumalit sa traditional na aircraft carrier. Hindi pa natin tiyak kung magiging robotiko ang digmaan sa hinaharap dahil hindi pa rin natin alam ang mga limitasyon ng artificial intelligence at unmanned system. Pero sa ngayon, parang hindi matalino na magpatuloy sa pag-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa mga traditional na manned system, hindi ba? Para sa tagumpay, nag-eksperimento ang Estados Unidos Air Force sa manned at unmanned na team. Gumagastos ito ng malaki para sa Loyal Wingman, isang combat drone na nakikipagtulungan sa mga fighter jet at bomber. Ang General Atomics at isang medyo bagong kumpanya na tinatawag na Anduril ay kasalukuyang gumagawa ng mga disenyo na tinatawag na YFQ, 42 at YFQ, 44. Plano ng Estados Unidos bumili ng 1,000 nito. Tig-2 sa bawat advanced fighter jet. Pinapagana ng artificial intelligence ang Loyal Wingman ay nagpapabuti ng situational awareness at gumagawa ng delikadong operasyon nang hindi nanganganib ang buhay ng mga piloto.
Ang ibang mga bansa tulad ng China, Australia, Hapon at Turkiya ay gumagawa rin ng sarili nilang Loyal Wingman drones. At ito ay lubos na magbabago sa anyo ng labanan sa himpapawid. Ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay gumagawa rin ng ilang proyekto ng drone dahil magiging napakahalaga ng mga naval drone upang mapigilan ang China sa rehiyon ng Pasipiko. Kasama ang Ghost Fleet Overlord, sinusubukan na rin ang mga unang barkong walang tao sa ibabaw ng tubig. Sinusubukan din ang Orca na drone na submarino. Ang mga drone vessel mula sa MASC at Unmanned Surface Vehicle Project ay nasa unang yugto pa lang. Posibleng gumamit ang hukbong katihan ng mas maraming maliit at murang drone para sa reconnaissance. Pati na logistics drone at robotic combat vehicles, gaya ng RIPSA M3 o Wolf-X. Maaari silang maging mahalagang dagdag o pamalit sa tradisyonal na tangke at armored vehicles. Walang duda, nagtatrabaho ang China sa mga proyektong ito, kaya karera talaga laban sa oras. Nakakabahala, nangunguna ang China sa larangan ng drone swarm. Sa isang kamakailang drone light show sa Chongqing, naabot nila ang Guinness World Record na may 11,787 drone na pinatakbo ng sabay-sabay. Maaaring mukhang isang magandang bagong paraan ng sining ito, pero hindi ito inosente. Kung 10,000 drone na may mga pampasabog ang sabay-sabay na umatake, walang laban ang mga tradisyonal na sistema. Sa ganitong malalaking pag-atake, maaaring mapag-iwanan ang Estados Unidos. Iyan din ay dahil ayaw ng mga tradisyonal na kumpanyang pangdepensa sa Estados Unidos na gumawa ng mga drone na nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar na mababa ang tubo. Mas gusto nilang gumawa ng malalaki at advanced na mga sistema na milyon-milyon ang halaga. May gamit ang mga sistemang ito, pero mas kapaki-pakinabang ang mas murang drone sa ilang labanan. Kamakailan, 7 Reaper ang pinabagsak ng mga Houthi sa Yemen sa loob ng 6 na linggo, na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Pero sana, sa parehong halaga, nakagawa ka na ng libu-libong maliliit na drone at nagamit ang mga drone swarm. Maaaring mas malaki ang pinsala sa mga Houthi. Tulad ng digmaan sa Ukraine, minsan mas mahalaga ang dami kaysa kalidad. Nagiging mahirap itong dilema, kung saan kailangang piliin ng militar kung paano gagastusin ng tama ang kanilang mga resources. Tanging panahon lang ang makakapagsabi kung ano ang tamang estratehiya. Ngayon, kung gusto mong makapanood pa ng mga ganitong video, paki-subscribe na lang sa channel. At salamat sa panonood.